Inisa-isa ng Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga programang prioridad ng kani-kanilang ahensya sa ilalim ng 2026 National Budget. Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangan at pagresponde sa panahon ng sakuna at kalamidad, may mga bagong programang ipatutupad ang DSWD para mapagaan pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Ipinaliwanag ng ilang ahensya ang mga programa na kanilang prioridad sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Sa press briefing sa Malacanang, ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development kung saan tinatayang aabot sa 264.45 billion pesos ang kanilang budget ngayong taon. Nakatuon ang kanilang mga programa sa social welfare, development at disaster response. Aabot sa 63.9 billion pesos ang ilalaan para sa assistance to individual in crisis situations o AICS. Maglalabas rin ang DSWD, Department of Labor and Employment at Department of Planning, Economy and Development ng Joint Memorandum Circular na magbabawal sa mga politiko na magpunta sa mga payouts ng DSWD at tanging mga social workers lamang ang maaaring mamahagi sa mga payouts. We made sure na makasuhan yung dapat makasuhan. So we will not hesitate to keep on filing cases kasi yan talagang we take a hard stance na ang para doon sa beneficiary, para sa beneficiary yun. Walang may karapatan na kumaltas kahit na isang kusing. Palalawakin rin ang supplemental feeding program ng DSWD sa mga daycare centers kung saan naglaan ng 9.56 billion pesos para rito. Mula sa 120 days ay magiging 180 days na ang magiging feeding program para sa mga bata. Aabot naman sa 51.8 billion pesos ang Social Pension Fund ngayong taon kung saan aabot sa karagdagang kalahating milyong seniors ang pwedeng ma-accommodate dahil sa pagtaas ng budget. Mayroon ring ilulunsad ang DSWD ng mga bagong programa tulad ng Project Aruga na tutulong sa mga magulang na mayroong mga anak na persons with disability. Project Safe para mailayo ang mga kabataan at mga kababaihan mula sa panganib at pang-aabuso na dulot ng internet at magkakaroon rin ng programa para sa mga teenage mothers na matulungan na muling ma-integrate sa komunidad. Naglaan naman ng 216 million pesos ang kagawaran para sa kanilang Standards Bureau kung saan malaking bahagi ng pondo ang ilalaan para tulungan ang mga non-government organizations na nagpapatakbo ng care facilities. Sa ilalim nito, babayaran ng DSWD ang mga lisensyado, registered at accredited na mga private care facilities para sa cost of care ng kanilang mga inaalagaan, sa halip na magpatayo ng dagdag na pasilidad na kakain ng matagal na panahon. Umakyat rin ang Quick Response Fund ng DSWD na makatutulong sa tuloy-tuloy na pagtugon sa panahon ng kalamidad. Ngayong taon, aabot na sa 3 bilyong piso ang QRF ng DSWD mula sa dating 1.75 billion pesos. Sisimulan rin ng DSWD ang pagtatayo ng Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan City na makatutulong na mapadali pa ang relief distribution. Sisimulan rin ang pagtatayo ng 5 bahay pag-asa sa bansa para sa mga juvenile delinquent upang matugunan ang restorative justice. Muli naman binuhay ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang Community Mortgage Program kung saan target nila ang nasa 6,000 benepisyaryo para sa 36 na mga housing projects. Pinababa rin ng Pag-ibig Fund ang interest para sa socialized at economic housing na mula sa dating 6.25% interest ay 3% interest na lamang. Ibinahagi naman ng Department of Migrant Workers na nasa level 2 na ang OFW Hospital sa Pampanga kung saan ngayong taon ay mayroong budget na aabot sa 639 million pesos at may 145 million pesos para sa capital outlay. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagang Pilipinas.